2, 3. Dalam diretso. At ayun na nga, madaling araw pa lang, alauna pa lang ng madaling araw ng April 16, nagbiyahe na kami from Pampanga to Tarlac. Bali 2 oras at kalahati namin binyahe itong Pampanga to Tarlac. Tapos nag-stay muna kami ng 1 oras dito sa bahay ng kapatid ng aking kumpare. Dito kasi kami nag-rent ng masasakyan namin papuntang Bolinao, Pangasinan. Pagdating nga ng service namin, sabi namin alis na kami agad para agad kami makarating doon sa pupuntahan namin kasi 4 na oras pa yung biyahe namin papunta doon sa pupuntahan naming beach resort. Nag-request na rin pala kami doon sa driver na idaan muna kami dito sa Manawag Church. First time din kasi namin pupunta dito. Kaya sinusulit na namin. Ganun din naman. Pupunta ka rin dito sa Pangasinan. Punta mo na tong Manawag. Para i-bless na rin kami sa aming biyahe dito sa Pangasinan. 6:20 pala ng umaga nung nakapunta kami dito sa Manawag Church. Wala masyadong tao kaya medyo malawag yung harapan ng simbahan. Ganito pala siya kalawak oh. Siyempre ang unang ginawa naman kasama ko, mag-picture dito sa harap ng simbahan. Tapos ako naman pumasok na dito sa loob ng Manawag Church. May misa palang ginaganap kaya pala walang masyadong tao dito sa labas. Queen of the Holy Rosary of Manawag, pray for us that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. God, whose only begotten Son, by His life, death, and resurrection. Tapos sabi ng kasama namin, punta daw kami sa likod ng simbahan. Pagdating nga namin dito, napakalaki pala ng simbahan na to. Malawak pa sa likuran. Meron pala sila ditong Rosary Garden. Para itong malaking rosaryo. Kada lakad mo dito, syempre dadaanin mo yung kada istasyon niya. Yung parang nagdarasal ka lang ng isang rosaryo, tapos pupunta mo yan kada istasyon. Hindi ko na rin nga natapos tong paglalakad ko dito kasi nag-aaya na yung mga kasama ko. Kasi may pupuntahan pa daw kaming isa, yung parang sikat na sikat dito sa Manawag Church. At dito na nga kami dinala ng kasamahan namin. Ito pala yung sinasabi nilang sikat na sikat dito sa Manawag Church. Ito yung kusang ka nagtitirik ng kandila. Ito pala yung nakikita ko sa mga pelikula. At yung mga ibang sikat na personalidad dito sa Pilipinas na nababalita. Pagpasok ko nga dito, nagpunta ako sa harapan ni Our Lady of Manawag. Tapos nagdasal. Siyempre, hindi mawawala yung pagtitirik namin ng kandila. Magwi-wish din kami dito na sana matuwad yung mga pangarap namin o yung mga wini-wish namin sa buhay. Pagkalabas nga namin dito sa Manawag Church, abay mga nagtitinda dito. Pahunan sila sa pagbibenta ng mga kung ano-anong pampaswerte galing daw sa basbas ni Our Lady of Manawag. 25 each po. Ito. Opo. Pati ito? Sinong October? Opo. Maganda yung mga ganito, love and family, protection. Pero ako, wala akong hilig sa mga ganyan. Kaya yan, 3 yung nabili ko. For health, money, and family daw yan. Kaya yan, 300 daw. Kaya binili ko na. At nung nasa biyahe na nga kami, nadaanan namin itong mga nagtitinda ng mga isda dito sa Pangpang, sa tabing dagat. Kaya to, mukhang sariwang-sariwa. Kaya bumili na kami ng bangus na pang-ihaw namin doon sa resort na pupuntahan namin. Masasarap daw kasi yung mga bangus dito sa Pangasinan. Kaya yan, bumili ng 3 kilong bangus si Parin Jack. Tapos yung favorite niyang talaba, bumili siya ng 2. Iluluto daw niya ng kilawin pagdating namin doon. Pagkatapos nga namin mamili, hindi namin alam kung saan namin ilalagay. Baka kasi mga mo itong daladala naming isda. At sa pagkahaba-haba nga ng biyahe namin, syempre kailangan din namin mag-jingle, syempre. At habang hinihintay natin sila, nagpunta kami dito sa likuran ng gasoline station. Abay, meron palang magandang tanawin dito. At pagkalipas nga ng 3 oras, nakarating din kami dito sa Bolinao, Pangasinan. Pero hindi ka pala basta-basta makakadaan dito kasi tatanungin ka nila kung saan ka pupunta. Pag nalaman nila kung saan, pwede ka magbayad dito ng environmental fee. Kagaya namin, sa Patar kami pupunta kaya pinagbayad kami ng environmental fee. 40 pesos per head pala dito. Pero syempre, libre na yung mga bata dyan tapos binigyan pa kami ng discount. Kaya okay na sa amin itong binayaran namin. Pero bago nga kami magpunta doon sa aming pupuntahan na beach resort, nagpunta muna kami dito sa bagong bukas na McDonald's o yung fast food chain nila dito. Dito na muna kasi kami kakain ng lunch namin. Kasi yung mga dala-dala namin pagkain is for dinner yon. At para sa kinabukasan din yung almusal namin at tanghalihan ulit. Ang gusto ko ng mga kasama namin pagdating namin doon sa resort ay maliligo na lang yung mga bata. Tapos yung iba mag-aayos na ng mga gamit at magpapahinga muna saglit tapos magpipicture-picture na lang daw sila. Pampanga pa kami. Ay, Kumain pa kayo, sir. Pa kami sa Patar. ay, okay. Sir, bali yung change po nila is 245 po.
Kita nyo naman, nagulat yung mga staff ng McDonald's dahil taga Pampanga kami. Dumayo pa daw kami dito sa Pangasinan. Sabi ko naman, marami kasing mapapasyalang magandang beach dito sa Pangasinan, kaya dito kami nagpunta. Teka muna, bago mo tapusin tong video to, kailangan mo munang i-follow yung aking Facebook page para lagi kang updated sa aking mga mini vlog. Siyempre, wag mo na rin kalimutang i-like, comment, and share. At nandito na nga kami sa aming destination, ang Seaview Resort dito sa Barangay Ilog Malino, Bulinaw, Pangasinan. Boundary lang to ng Barangay Patar. O siya, isususpense ko muna kayo ng konti dito sa ating pamamasyal dito sa Patar, Bulinaw, Pangasinan ha. Abangan ninyo yung part 2 nito. Kasi sa part 2 ko ipapakita or ipapasyal ko kayo sa Seaview Beach Resort kung gaano ito kaganda. So hanggang dito na lang muna. Maraming salamat. Bye!